Switzerland, isang bansa na kilala sa malahevel na lugar, dahil sa payapang bansa, magagandang mga landscape, nagtataasang mga talon at crystal blue na mga lawa. Ang Switzerland ay isang maliit ngunit mayamang bansa sa gitnang Europa na kilala sa neutralidad, mataas na kalidad ng buhay, at magagandang tanawin ng bundok at lawa. Tiyak na alam nating lahat ang Switzerland bilang bansa ng tsokolate, mga relo, at mga bangko, ngunit maaari wala kang ideya sa mga hindi pangkaraniwang katotohanan ito tungkol sa Switzerland. Ngayon ay sama-sama nating alamin ang mga kakaibang katotohanan tungkol sa bansang Switzerland na maaaring hindi mo pa alam. Ang mga Swiss ay karaniwang nag-aasawa sa mas matandang edad, sa lalaki ay nasa 32 hanggang 33 na taong gulang at sa babae ay nasa 30 hanggang 31 na taong gulang. Mas pinapahalagahan nila ang edukasyon, career, at financial stability bago magpakasal. Walang matinding pressure mula sa lipunan, at tanggap ang pagiging single o live-in setup ng walang kasal. Kadalasan, civil ceremony muna ang opisyal na kasal, at optional lang ang religious wedding. Maliit lang ang bilang ng anak mula 1 hanggang 2 at mas maingat sa pagpaplano ng pamilya dahil mahal ang cost of living. Bago ikasal, maraming magkasintahan ang umaabot sa 5 hanggang 8 na taon muna sa relasyon o live-in arrangement. Ang diborsyo sa Switzerland ay medyo mataas na nasa 40%, at pantay ang batas sa hatian ng ari-arian at child custody. Sa kabuuan, ang kasal sa Switzerland ay personal na pagpili, hindi obligasyon ng lipunan. May mahigit 7,000 lawa ang Switzerland, mula malalaki hanggang maliliit na alpine ponds. Ang pinakamalaki ay ang Lake Geneva na nasa 580 square kilometers ang laki at ang pinakamalalim ay ang Lake Maggiore na nasa 372 metro ang lalim. Karamihan ay nabuo mula sa mga glacier noong Ice Age at patuloy na pinupuno ng tunaw na yelo mula sa Alps. Maraming lawa dito ang malinis at ligtas inumin, at mahigpit ang environmental protection para mapanatili ang kalinisan. Kaunti lang ang obese sa Switzerland kaysa ibang Europe country. Isa pang dahilan kung bakit ang Switzerland ay isang magandang bansang tirahan ay para sa isang angkop na buhay. Sa Switzerland, humigit kumulang 11% lang ng adults ang obese, mas mababa kaysa sa karamihan ng mayayamang bansa. Dahilan nito ang aktibong pamumuhay, outdoor culture, malinis at sariwang pagkain, mas maliit na serving sizes, at mahigpit na food regulations. Isa sa pinakamahal na lugar na tirhan. Isa ang Switzerland sa pinakamahal na bansa na tirhan dahil sa mataas na sahod, mahal na renta, presyo ng pagkain at serbisyo, malakas na currency, at mahigpit na quality standards. Ang mga lungsod gaya ng Zurich at Geneva ay madalas kabilang sa top 10 most expensive cities sa mundo. Sa mga lungsod tulad ng Zurich at Geneva, ang renta ng maliit na apartment ay pwedeng umabot ng 76,000 piso hanggang 172,000 piso kada buwan. Maraming mamamayan sa Switzerland ang may baril, pero isa rin ito sa may pinakamababang crime rate sa mundo. Tinatayang nasa 2.3 hanggang 2.5 milyon ang baril sa bansang may populasyong halos 9 na milyon. Maraming baril ay galing sa militia army system, kung saan ang mga Swissmen ay may military training at pinapayagang iuwi ang kanilang service rifle. Mababa ang krimen kahit maraming baril dahil sa mahigpit na gun control laws, kailangan ng permit para bumili ng baril, may background check, at may age requirement na 18 years old pataas. Mandatory training, karamihan sa may baril ay dumaan sa military service at marunong sa safe handling. Kultura ng responsibilidad at mahigpit na parusa, mabilis ang justice system, kaya mababa ang tolerance sa violent crimes. Ang Switzerland ay may 208 bundok at may pinakamataas na tuktok sa Europa. Ang Switzerland ay tahanan ng maraming bundok na mahigit sa 3,000 metro ang taas. Isang magandang karanasan para sa mga in-shape hiker ang Chamonix-Zermatt Hot Route, isang 12 araw na klasikong alpine trek na magdadala sa iyo ng diretso sa kinikilalang Matterhorn. Ang Switzerland ay may mas mataas na mga taluktok kaysa sa ibang bansa sa Europa na may 48 na higit sa 4,000 metro. May nuclear fallout shelters para sa lahat ng tao sa Switzerland. Sa kabila ng pagiging neutral ng Switzerland, ang bansa ay handa sa anumang nuclear war.
Obligado sa batas na bawat bagong bahay o gusali ay dapat may access sa fallout shelter o tinatawag na schutzraum. Kung walang sariling shelter ang bahay, dapat nakarehistro ang pamilya sa pinakamalapit na community shelter. Ang kapasidad ay sapat para sa buong populasyon na tinatayang may mahigit 300,000 shelters sa buong bansa. Maraming Swiss apartment building ang may basement na nakadesign bilang fallout shelter, may makapal na pader, sariling ventilation system, at emergency supplies. Sa Switzerland nagmula ang Red Cross. Maaaring hindi mo alam ngunit ang pagkakahawig ng bandila ng Switzerland sa The Red Cross ay hindi isang pagkakataon. Ang watawat nito ay simpleng pagpapalit ng kulay ng watawat ng Switzerland, na nagpapakita ng ipinagmamalaki ang pinagmulan sa Switzerland. Ang Red Cross ay mayroong 77 milyong boluntaryo. Ang Red Cross ay itinatag noong 1863 sa Geneva, Switzerland ni Henry Dunant matapos masaksihan ang kakulangan ng tulong sa mga sugatan sa Battle of Solferino. Hanggang ngayon, ang headquarters ng International Committee of the Red Cross ay nasa Geneva at naging batayan ng Geneva Conventions para sa proteksyon sa panahon ng digmaan. Ang mga araw na linggo ay sagrado. Ang ibig sabihin ng mga linggo sa Switzerland ay walang paggapas ng damuhan, walang labahan na nakasabit sa labas, walang martilyo, o anumang bagay na maririnig, nakikita, o pangkalahatang nakakagambala sa kapayapaan ng mga kapitbahay. Ikinalulungkot na magtrabaho tuwing linggo kaya't mangako na lamang sa pagiging tamad, i-lock ang mga pinto, at magbasa ng libro o gumugol ng isang tahimik na araw kasama ang mga kaibigan at pamilya. Sa Switzerland nagmula ang parehong Swiss Army Knife at Swatch Watch. Ang Swiss Army Knife ay una itong ginawa noong 1891 ng kumpanyang Victorinox para sa Swiss Army bilang multi-tool na may kutsilyo, screwdriver, at iba pang gamit. Samantala ang Swatch Watch ay nilikha ito noong 1983 ng Swatch Group bilang murang ngunit dekalidad na relo para labanan ang pagdami ng mga murang digital watches mula sa Asya noon. Maraming nakatago na kanyan kahit saang lugar sa Switzerland. Sa Switzerland, lalo na noong panahon ng Cold War ay maraming nakatagong kanyon at iba pang sandata sa loob ng mga bundok. Ginawa ito bilang bahagi ng National Redoubt, isang depensa kung saan ginawang parang kuta ang kabundukan. May mga tunnel at bunker na may kanyon na nakatago sa likod ng mga sliding rock doors o camouflaged na pinto. Ang mga ito ay nakatutok sa mga lambak at pangunahing ruta papasok ng bansa, handang depensahan kung sakaling lusubin. Karamihan sa mga kanyan ay hindi nakikita sa labas, makikita mo lang ang pader ng bato pero sa likod nito ay may mabigat na artillery. Bagaman marami sa kanila ay hindi na aktibo ngayon, nananatili pa rin ang ilan bilang historical sites o nakatago pa rin para sa seguridad. Gumagawa at kumakain sila ng maraming chocolate. Hindi na nakakagulat na kilala ang Switzerland sa buong mundo para sa mataas na kalidad ng tsokolate tulad ng Toblerone, Lindt at Sprungly, Keller at marami pang iba, ngunit alam mo ba kung gaano karaming tsokolate ang ginagawa at nakukonsumo doon? Humigit kumulang 180,000 tonelada ng tsokolate ang nagagawa, at humigit kumulang 11 kilo ng tsokolate bawat tao ang kinakain bawat taon.